Si Klay Thompson at si Luka hindi pa rin sigurado maglalaro versus Portland. Magdadalawang linggo nang wala si Luka sa lineup pero base nga kay Jason Kidd malapit nang bumalik dahil nasa practice na. Si Klay Thompson naman 3 games nang wala sa lineup dahil sa injury sa paa. Since bumalik si Klay Thompson galing sa 2 major injuries nung nasa Golden State pa, ito rin ang unang beses na si Klay hindi naglaro ng 3 sunod na games. Based pa sa report, possible na hindi maglaro si Klay versus Portland at makakabalik siya versus Memphis na sa December 4. So far, undefeated pa yung Dallas kapag walang Klay or kaya below 10 points siya. Prior sa game versus Portland, 12-8 record ngayon ng Dallas. 8-0 ang Dallas kapag si Klay ay below 10 points or wala siya. 4-8 naman kapag naglalaro si Klay or umiscore siya ng above 10 points. Baka sabihin hater pa ni Klay. Ang reason di umano kaya nananalo ang Dallas kahit wala si Luka sa lineup na dati naman hirap na hirap sila dun at si Klay ay bagsak pa yung kanyang stats dahil merong isang player na nawala sa Dallas na naging reason kung bakit sila natatalo. Iba pa to sa issue ng ball rotation ng Dallas kapag naglalaro si Luka, particular sa attempts ng mga player. Nawala sa Dallas si Josh Green. Sa last 2 season niya sa Dallas, meron siyang 8 points, 3 rebounds, 2 assists, 50% sa field at 39% sa 3-point area. Nasa 25 minutes per game pa siya. Dahil sa trade kay Klay Thompson, napilitang alisin si Josh Green dahil nga sa salary cap para mapunta siya ng Hornets. Same numbers pa rin naman siya, 26 minutes per game, grabe pa rin yung 3-point percentage, nasa 49%. Pwedeng masabing nagkamali na bitawan ng Dallas si Josh Green para kay Klay Thompson sa ngayon. Ang isa sa problema ng Dallas mula pa nung Kyrie trade na wala yung perimeter defender nila. Si Dorian Finney-Smith yung isa sa mga player na gusto nilang palitan. Nung time na yan nakakuha ng mataas na minuto si Josh Green. Akala nun walang mahanap ang Dallas na perimeter defender hanggang dumating si Derrick Jones at si PJ Washington. So hindi rin malaman kung saan nagkakaproblema sa defense. Meron silang defender sa perimeter, meron din sa paint, pero issue pa rin. Kaya dati ang binabanggit ni Jason Kidd, meron silang problema sa perimeter defense. Nakita ngayon ng Dallas kung saan nanggagaling yung issue nila sa depensa dahil kay Josh Green. Kapag siya nagbabantay sa kalaban dito sa Hornets, makakascore ng 60% sa field yung binabantayan niya. Nung nasa Dallas, 49% field goal percentage ang nakukuha ng kanyang binabantayan. Ang Hornets ang top 12 defensive team ng NBA kaso sila yung isa sa worst team pagdating sa offense. Nag-increase pa nga ang offensive efficiency nitong si Josh Green pero sa defensive rating nasa 118. Mababa yon para sa isang tinuturing na 3-and-D player. Masasabi pa ngang nag-improve yan sa last 3 games nila. Ang pinaka-kryptonite pa niya, yung mga screen switches at may tendency siya na pumasok lagi sa help defense, lalo na sa mga close out kaya na-open yung binabantayan niya. Dahil sa nawala si Josh Green sa Dallas at pansamantalang nawala din si Klay dahil sa injury, napalitan ng Mavericks yung position ni Josh Green. Ang pumapalit kasi doon minsan si Quentin Grimes na mas better defender na mayroong mga games doon na hindi umi-score din si Klay ng double digit pero napapalitan naman ang defense niya. Sa statement kasi doon, kahit walang Klay or mag-struggle si Klay Thompson sa Dallas, at least walang papalit na Josh Green sa kanya na nag-i-struggle yung depensa ng Dallas kapag andun si Green sa loob ng court. Best season din kasi kay Quentin Grimes, nasa 8 points, 3 rebounds, 47% sa field at 41% sa 3-point area. Ito rin yung pinakamaganda niyang season since 2023 nung nasa Knicks pa siya. Ang defensive rating niya pa nasa 112 at isa sa best defensive player din ng Dallas ngayon.